Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Unang naglandfall ang bagyong Emong sa Pangasinan. Pinaghahandaan ng mga taga-coastal areas doon na lumikas dahil sa banta ng storm surge. At may ulat on the spot si CJ Turida ng GMA Regional TV. CJ? Rafi, as of 8 a.m., nakatas pa rin ang signal number 2 sa Anda at Bolinao sa Pangasinan dahil pa rin sa bagyong Emong. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng probinsya. Itinaas ng Pag-asa ang storm surge warning sa 14 na lugar sa Pangasinan. Posibleng umabot sa 2.1 hanggang 3 meters ang taas ng alon sa baybayin. Bunsod pa rin ito ng bagyong Emong na naka-aapekto sa probinsya. Inaabisuhan ng mga residenteng malapit sa dagat na maging handa sa posibleng paglikas. Kanselado rin ang lahat ng aktibidad sa dagat. Dahil sa banta ng daluyong, itinaas na ang mga bangka ng mga mangingisda sa Barangay Bunuan Gusset sa Dagupan City. Kagabi pa raw nang maramdaman nila ang paglapit ng alon sa Pampang. Ang hanap buhay sa Tondaligan Beach, mahigit 1 linggo ng bagsak dahil sa kalamidad. Pero ang ilang may-ari ng cottage, pilit pa rin nagbabantay sa kanilang kubo kahit pa may banta ang daluyong. Hindi rin daw sila makauwi dahil lagpas bewang ang baha sa kanilang bahay. Handa naman daw silang lumikas kung kinakailangan. Rafi, bukod sa banta ng daluyong ay nakataas din ang gale warning sa baybayin ng Pangasinan. Samantala, sa mga oras na ito, Rafi, ay nakararanas tayo ng panakanakang pagambon at malakas na hangin dito sa Dagupan City. Rafi? Maraming salamat, CJ Turida ng GMA Regional TV. Magkasabay na malakas na hangin at ulan ang naranasan sa La Union. Ayon kay News Cooper Del Pulido, nangyari yan bandang 1:30 hanggang 2:00 ng madaling araw kanina sa Barangay Pagdalagan, sur sa Bawang. Sa lakas ng hangin, tila kinakalampag nito ang mga yero. Ganyan din ang eksena sa kuha naman ni News Cooper Ramile Peralta sa Barangay Central East. Nawalan pa raw ng kuryente sa bayan. Sa lungsod naman ng San Fernando sa La Union, bumuhos din ang ulan at humampas ang malalakas na hangin sa isang pier doon. Nakunan niya ni News Cooper Philrich Saliot bandang 2:30 ng madaling araw. Noong mga oras na iyon, nasa signal number 4 ang Bawang at San Fernando, La Union. Humina bilang severe tropical storm ang bagyong Emong matapos itong 2 beses na maglandfall. Halos mag-alas 11 kagabi nang unang tumama ang sentro ng bagyo sa Agno, Pangasinan ayon po sa Pag-asa. Kaninang 5:10 ng umaga nang maglandfall naman ito sa Candon, Ilocos Sur. Sa update ng Pag-asa nitong 8 a.m., tinatawid na ng bagyong Emong ang Bulubunduking Cordillera. Mamayang tanghali o hapon, posible na sa bahaging Babuyan Islands na ang bagyo. Bukas, inaasahang nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Taglay ng bagyong Emong ngayon ang lakas ng hangin na hanggang 100 kilometro kada oras. Tropical Cyclone Wind Signal number 3 ang pinakamataas na babala ngayon ng bagyo. Wala ng lugar na nasa Wind Signal number 4. Abangan po dito sa Balitang Hali ang 11 a.m. bulletin ng Pag-asa at bagong listahan ng mga lugar na may wind signals. Dahil po sa bagyong Emong, nariyan pa rin ang banta ng daluyong o storm surge. Posibleng umabot sa 2.1 to 3 meters ang taas ng alon sa dagat sa ilang coastal areas ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. 1 to 2 meters na daluyong naman ang aasahan sa ilang coastal areas ng Batanes, Cagayan, Isabela at Zambales. Patuloy rin pinalalakas ng bagyo ang hanging habagat na siya namang nagpapaulan sa Central at Southern Luzon kasama na po ang Metro Manila, Visayas at Mindanao. Nagka-landslide sa Tagaytay City sa Cavite. Isang trabahador ang patay matapos matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang barracks. Isa naman ang nasagip habang may 2 pang hinahanap. Balitang hatid ni James Agustin. Balot pa ng putik ang isang lalaking construction worker na mailigtas siya ng mga rescuer mula sa barracks na natabunan ng pader at lupa sa Barangay Irwin West sa Tagaytay City kahapon ng umaga. Ang biktima dahan-dahang isinakay sa isang spine board. Isinugod siya sa ospital at nasa maayos ng kalagayan. Nagsisigaw yung mga rescuer, nagtatanong kung meron bang nakarinig sa amin at kung nakarinig ka ay sumigaw ka. Luckily, yung isa po ay nakapagsigaw na nandun siya sa area. So yun, doon nakafocus yung conduct ko ng search and rescue. Walang sinayang na oras sa mga rescuer para hanapin ang 3 pang biktima. Hapon na namatagpuan ang bangkay ng isang lalaki. Nakita namin yung isa
na nasa bandang gitna po nung area na nandun yung barracks. Bago naman po yung ginawa yun, meron pong Coast Guard na K9 unit na nagawa po ng pag-check doon sa area, kasama po yung K9 nila na aso. Tama po, yung nakita namin ng isa ay doon po talaga nakita yung tumigil yung aso. Ayon sa mga otoridad, ang barak sa mga biktima ay nakatayo sa isang private property sa Tagaytay City. Ang bumigay namang pader at gumuhong lupa ay mula sa isa pang private property, pero bayan ng silang na nakakasako. Initially po, ang nangyari ay nagkaroon po ng collapse ng structure, yung wall na retaining wall, nag-collapse, kaya po yung lupa doon sa taas ay gumuho po papunta doon sa site ng meron pong barracks, yung worker naman po sa kabilang property. Yung buong area na yung kahabaan po na sinasabi nila from the kitchen hanggang doon sa mga kwarto-kwarto nila ay talaga pong natabunan ng putik. Kahit gabi na, nagpatuloy ang search and rescue operations para sa 2 pang nawawala. Mano-mano ang pagpapala sa mga putik. Dahil sa malakas na buhos ng ulan na pagpasyahan ng mga rescuer na itigil muna ang paghahanap pasado hating gabi. Yung area po ay saturated siya, putik po talaga siya, yung area. So the struggle was there on the side of the rescuer, even doon sa aming backhoe na dinala doon. Lumulubog siya ng lumulubog habang patagal siya nandun sa area ng pinangyarihan. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Iba pang maiinit na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang binatilyo sa Mangaldan, Pangasinan matapos mahulog sa ilog. Chris, bakit siya nahulog? Rafi, napabitaw sa pagkakahawak sa handle ng tulay sa ilog ang biktima kaya siya nahulog. Base sa investigasyon ng Mangaldan MDRRMO, kasama ng biktima ang 3 nilang kaibigan malapit sa Old Mangaldan River. Kiniliti raw siya ng isa sa mga kaibigan dahilan para makabitaw siya at mahulog sa ilog. Ayon sa Mangaldan Public Information Office, pagkalunod ang ikinamatay ng binatilyo. Inabot pa ng mahigit sa 4 na oras ang pag-retrieve sa katawan niya. Sinampahan ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang 18 anyos na kumiliti umano sa biktima. Wala siyang pahayag. Sa Mangaldan pa rin, patay ang isang pedicab driver ng malunod din sa Payas Creek. Kinilala ng Mangaldan PIO ang lalaki na si Martin Boclares. Ayon sa mga taga-barangay, pauwi na noon ang 48 anyos na biktima nang madulas siya at mahulog sa sapa. Posible raw na hindi niya ito napansin dahil sa baha sa lugar. Mga kapuso, nandito po ako ngayon sa Barangay San Jose dito po sa Navotas, isa sa pinaka-apektadong barangay dito po sa kanilang lungsod, no? Dahil sa patuloy na paghagupit ng habagat at pinalala pa ng high tide dito sa kanilang lugar. Ang resulta po talagang halos araw-araw mula noong Lunes talagang baha dito sa kanilang lugar, ano? At kaya naman po isinailalim na sa state of calamity ang kanilang lungsod. Baha rito sa kanilang lugar dahil sa panibago na naman na pader na gumuho matapos nga po yung malakas na pagragasaan ng tubig dun sa ilog, dun sa Malabon na Navotas River. Kanina po, nandun po tayo sa lugar na yon, dun sa may tabi lang nung pader mismo na gumuho. Pero kinailangan po tayong lumikas doon dahil yung nilagay po nilang mga temporary na mga sandbag na magsisilbing proteksyon para hindi umapaw sana yung tubig ng agad-agad papunta dito sa mga kalsada dito sa lugar ay bumigay na rin. At dahil din po yon sa malakas na pagragasa pa rin ng tubig sa ilog. Kaya ang resulta, kung makikita ninyo, hanggang tuhod ko na po yung baha dito sa kanilang kalsada, no? Sa kabila po ng sitwasyon, meron pa ring mga tao, mga residente rito na patuloy na naglalakad sa may baha, sinusuong yung baha, pero halos kakaunti na lamang yung mga motorista na nakikita natin dahil syempre baka tumirik po yan, no? Karamihan mga pedicab na lang yung sinasakyan ng mga residente rito. Mahigit 1,800 na individual na po ang nasa mga evacuation center. Yan po muna ang pinakasariwang sitwasyon mula pa rin dito sa Navotas. Ako po si Mariz Umali, nag-uulat para sa GMA Integrated News.
Silipin natin ang sitwasyon sa Baguio City kung saan may kabi-kabilang landslides. May mga bumagsak ding puno at may ulat on the spot si EJ Gomez. EJ? Rafi, 2 babae ang nirescue ng mga otoridad matapos silang matrap at matabunan ng putik dulot ng landslide sa kanilang lugar. 4 na bahay ang apektado, isa rito ay tuluyang natabunan ng lupa at putik. Ang mga apektadong pamilya naman inilikas sa ligtas na lugar. Sa lakas ng ulan sa buong Magdamag, rumagasa ang tubig sa mga kabahayan sa Purok 2 Outlook Drive sa Baguio City kaninang alas 6 ng umaga. 4 na bahay ang apektado. Isa sa mga ito ay tuluyang natabunan at na-wash out ng landslide. 2 babae ang pinagtulungang ilabas sa kanilang mga bahay matapos matabunan ng lupa at tubig dulot ng landslide. Inilikas naman ang iba pang apektadong residente at ngayon ay nananatili sa evacuation center. Sa Outlook Drive pa rin, humambalang sa kalsada ang malaking puno. Ilang bahagi nito ang tumama sa mga linya ng kuryente. Nabagsakan din ang isang van. Nabasag ang windshield. Kaninang umaga, nagpulong ang Baguio City LGU na pinangunahan ni Mayor Benjamin Magalong. Sa tala ng lokal na pamahalaan, 30 ang bilang ng insidente ng pagbagsak ng mga puno. 34 ang landslide, erosion at rockfall. Narito ang pahayag ng isa sa mga residente at ni Mayor Benjamin Magalong. Relatively affected tayo rito. And we are now under signal number 3. That would translate to about 80, 81, or 82 individuals. We have about 17 houses na damaged. Actually, out of the 17, 2 doon ang totally damaged. Nagising ako, akala ko lang po may gumiba na bahay. Yun po pala lahat, yung buong bamboo po, papunta na sa bahay namin. Tapos yung bahay po na nagiba dyan, dumiretso na din po sa tapat namin. Binaha ang dinarayong strawberry farm sa La Trinidad, Benguet. Nagbistulang lawa ang taniman dahil sa walang tigil na malakas na ulan dulot ng bagyong Emong. Ilang bahagi ng Benguet ang isinailalim sa wind signal number 3 at 2 dahil sa bagyo nitong mga nakalipas na oras. Yan po ang video ng matagumpay na pagsagip sa 2 mangingisda matapos anurin ng malakas na alon ng kanilang bangka sa Mamburao, Occidental, Mindoro. Unang nag-deploy ng mga rubber boat ang mga rescuer para mahanap ang mga mangingisda. Nang makalapit sa baybayin, nagtulong-tulong ang mga otoridad at residente na hilahin sila gamit ang lubid. Nasa ligtas na kalagayan na ang 2 mangingisda. Dahil sa ilang araw na pag-ulan, lumampas na sa critical level ang water level sa Laguna de Bay. Baka raw magtagal na yan bago bumalik sa normal level. Balita ang hatid ni Von Aquino. Lumampas na sa critical level ang water level ng Laguna de Bay. Ayon sa Laguna Lake Development Authority o LLDA, umabot na ito sa 12.51 meters, mas mataas sa 12.50 meters na critical high threshold nito. Kapag ganito, sa assessment ng LLDA, aabuti ng ilang buwan bago ito bumalik sa normal level kahit mabawasan ng pag-ulan. Ito po yung sitwasyon dito sa Aplaya Baywalk sa Calamba City sa Laguna, kung saan makita po natin yung tubig ng Laguna de Bay ay narito na po sa Aplaya. Yun nga po pagitan halos hindi na makita dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig. At sa kabila nga ng delikadong sitwasyon dito sa Lawa ay nagpatuloy pa rin yung ilang mga mangingisda sa pagpalaot. Kalmado pa naman. Normal lang naman ang sa laot eh. Pag masama ang panahon, nagbabawal lang pag may signal. Bawal lang kami lumayag. Medyo tumaas ngayon ang tilapia. Gawa ng masamang panahon. Pahirapan naman ang paglikas ng ilang residente sa Barangay Parian, Calamba City, Laguna dahil ayaw nilang iwan ang kanilang bahay. Nagdulot naman ang mabigat na daloy ng trapiko ang baha sa Main Road, Manila-Calamba Road. Sa Paete, Laguna, pumasok na sa Manila East Road National Highway ang tubig ng Laguna Lake, kaya naman nahirapang makaraan ang mga motorista. Nanawagan ng lokal na pamahalaan sa mga nakatira sa mababang lugar na lumikas na. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pwede na pong mag-apply ng emergency loan ng members at pensioners ng GSIS sa ilan sa mga nasalantang lugar.
Bukas na ang application para sa 4 sa calamity declared areas. Hanggang August 23, pwede mag-avail ang mga taga-Umingan, Pangasinan at Kalumpit, Bulacan. Hanggang October 23 naman para sa mga taga-Cavite at Quezon City. Abot sa 20,000 pesos ang pwedeng hiramin ng first-time borrowers. Hanggang 40,000 pesos naman para sa mga may existing emergency loan na. Mas madali na rin daw ang pag-apply gamit ang GSIS Touch Mobile App. Sabi ng GSIS, asahang madaragdagan pa ang mga bubuksang area sa mga susunod na araw. Inihintay na lang daw nila ang calamity declaration ng iba pang LGU. Beep 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 sa mga motorista, may nakaamba na ulit na pagbabago sa presyo ng ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, humigit kumulang 50 centavos kada litro ang posibleng taas presyo sa diesel sa susunod na linggo. Posibleng bawas presyo naman na humigit kumulang 10 centavos o halos walang paggalaw sa presyo ng gasolina, habang sa kerosene may nakikitang humigit kumulang 30 centavos kada litrong taas presyo. Ayon sa DOE, isa sa mga nakakaapekto sa taas presyo ng mga produktong petrolyo ang mga pagbabago sa US trade policies. Maulang Biyernes mga mare at pare, nakibahagi ang ilang sparkle artists sa repacking ng relief goods ng GMA Kapuso Foundation para sa mga apektado ng masamang panahon. Kabilang sina Sofia Pablo, Allen Ansay, Jess Martinez, Aya Domingo, John Vic de Guzman at Mad Ramos. Tumulong din sa repacking sina Arnold Reyes at Tart Carlos. Para sa kanila, patunay itong tayo ay isa sa puso ngayong may kalamidad. Gusto rin talaga namin itong gawin kasi syempre para sa mga kapuso natin na talagang nabaha ngayon. Ang daming tao ulit na nawala ng bahay, na-stranded ulit, syempre wala rin silang food, so dito kami para tumulong. Si Dingdong Dantes naman nag-donate ng mga germicidal soap sa GMA Kapuso Foundation para ito sa mga residenteng lubhang apektado ng baha at unang pananggarin sa sakit na leptospirosis. Alam niyo, sa mga panahon kagaya ng ngayon, tuwing may sakuna, bawat tulong kasi napakahalaga. Napakalayo ng nararating ng bawat kontribusyon ng lahat ng mga kababayan natin through bayanihan. Sa ibang balita, patay ang isang senior citizen na barangay Tanod sa Rodriguez, Rizal matapos tagain ng isang lalaki. Ang insidente, kinunan pa ng video ng suspect na kalaunay na aresto. Balita hatid ni Bea Pinlac. Inayos pa ng lalaking ito ang anggulo ng kanyang cellphone. Bago pumwesto sa harap ng barangay Tanod, natila na knockout na matapos makainom sa isang tindahan sa barangay San Rafael, Rodriguez, Rizal nitong Miyerkules ng madaling araw. Ang lalaki, biglang buwelo habang hawak ang bolo at pinagtataga ang 68 anyos na Tanod. Hindi nakapalagang Tanod hanggang sa nawalan na siya ng malay. Isinugod pa sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival ayon sa pulisya. Madaming taga po doon sa liig po na ating nakita. Mga 6 na taga. Sa tulong ng mga saksi sa lugar, naaresto ang 33 anyos na suspect sa barangay San Isidro. Sabi nga ay boryong lang yung suspect natin at nakainom nga nung nangyaring yun. At wala namang wala tayong nakitang motibo kundi talagang napagtripan lang talaga. Aminado ang suspect sa krimen, pero depensa niya. Minura niya po yung yung pinsan ko po. Tsaka binastos niya na rin yung panganay kong anak eh. Nakainom na siya tapos nagsuntukan kami dalawa sa labas ng tindahan. Sa pagmumura niya sa akin. Sisikapin pa namin kunin ang panig ng kaanak ng biktima. Na-recover sa crime scene ang bolo na ginamit sa krimen. Nakuha naman sa suspect ang cellphone na pinang-video niya habang nananaga. Nakita natin mayroon na sa mga social media. Sa ating pag-imbestiga na parang naka-upload na doon sa kanya. Sinabi niya naman sa akin na videoan ko siya. Hindi ko pinost yun. Reklamong murder ang kinahaharap ng suspect na nakapiit sa custodial facility ng Rodriguez Municipal Police. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit 1,000 ang inilikas sa Balanga, Bataan dahil sa pananalasa ng bagyong Emong.
baha pa rin sa ilang barangay na sinabayan pa ng high tide. At may ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar! Yes, Ravi, kung sa nakalipas na magdamag ay naging malakas ang hangin na may tuloy-tuloy na pag-ulan dito sa may Balanga City sa Bataan. Ngayong umaga medyo sumisilip na ang araw. Bagamat nariyan pa rin ang panakanakang pag-ulan. Wala pa rin ang pasok sa buong Bataan, bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan itong nakarang araw sani ng habagat na sinamahan pa ng high tide, particular sa ilang lugar dito sa Balanga. Kaya naman hanggang pasadahan namin kanina, binabaha pa rin ang ilang area ng Barangay Porto Rivas, Itaas at Ibaba, Porto Rivas Lote at Barangay Tortugas na nakaranas na rin ng pagbaha. Hindi bababa sa 1,305 individuals o 358 families ang nailikas na bunsod ng masungit na panahon. Ilan sa may mga pinakamaraming inilikas ay dito sa Kupang Integrated School kung saan nakapirme ang mahigit 100 pamilya. Sanay na raw sa baha ang mga taga-Balanga. Kaya marami pa rin daw ang nanatili sa kanilang mga tirahan. Pero yung mga kasamang matatanda at mga bata, di na raw nagbakasakali pa. Pagtitiyak naman ng mga nakausap natin sa CSWD ng Bataan, may mga sapat pa rin silang supply ng relief goods sa mga sandaling ito. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Samantala, nasira ng malalaking alon ang ilang kubo at bahagi ng kalsada sa tabing dagat sa San Antonio, Zambales. Kumustahin natin ang sitwasyon doon sa ulat on the spot ni Darlene Kai. Darlene? Rafi, sa mga oras na ito, maaliwalas yung panahon pero mayat maya ipabugso-bugso pa rin yung malakas na ulan na sinasabayan ng malakas sa hangin. Bukod dyan, yung nararanasan dito malalaki at matataas na alon tulad na lang nung nakikita nyo dito sa aking likuran na nararanasan namin sa baybayin ng Barangay San Miguel. Nakataas ngayon ang storm surge warning dito sa buong probinsya ng Zambales. Ayon sa Pag-asa, maaaring umabot sa 1 to 2 meters ang daluyong. Kitang-kita yan dito nga sa kinatatayo ko sa Barangay San Miguel. Sa katunayan, itong nakalipas na araw ay maraming kubo ang na-washout dito. Sinira ng mga alon na dala ng bagyong Krising at bagyong Dante ang 6 na hilera ng mga kubo rito sa Purok Tubi sa Barangay San Miguel. Humigit kumulang yan at 30 kubo na pinarerentahan ng mga residente sa mga turistang dumarayo rito. Hirap tuloy yung mga residente na nawala ng kabuhayan at bukod dyan, bahagi rin ng coastal road dito sa barangay ang winasak ng malalaking alon. Pansamantala muna yung isinara sa mga motorista. Rafi, ayon doon sa San Antonio LGU, bawal na muna yung mangisda at bawal na rin yung tourism activities tulad na lang ng paliligo sa dagat at yung mga bangka na magsasakay ng mga turista dahil nga dito sa nararanasang taas ng alon at sama ng panahon. Yan yung latest mula rito sa San Antonio, Zambales. Balik sa'yo, Rafi. Darlene, yung inyong ipinakita na nasirang retaining wall, ngayon lang ba yan nasira o nasira na yan before at lumala lang? Rafi, nakausap natin yung punong barangay ng Barangay San Miguel. Actually, pangatlong beses na raw ito na nasira itong bahagi ng coastal road dito. Pero itong particular na damage ay nangyari noong nakaraang linggo pa, noong bagyong Krising. Kaya ang nangyari dito ngayon, hindi madaanan yung bahagi ng coastal road. Temporarily closed yan para sa mga residente at sa mga motorista. At sabi ng punong barangay, nasa 30 meters daw yung bahagi ng kalsada na nasira. Pero kahapon yon. Kagabi, dahil napakalakas pa rin ng ulan at hangin na sinabayan ng matataas na alon, merong bagong damage. At yan yung for assessment pa ng local officials. Rafi. Darlene, may alternatibong dadaanan naman yung mga nakatira dyan sa lugar na yan? Yes, Rafi, may alternatibong daraanan at may mga nakabantay na barangay officials at mga kawani ng barangay dito sa area para abisuhan yung mga motorista na dumaan muna sa ibang bahagi ng kalsada. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Darlene Kai. Pumanaw sa edad na 71 ang dating American professional wrestler na si Terry Bollea o mas kilala bilang Hulk Hogan. Kinumpirma yan ng World Wrestling Entertainment kung saan nakilala si Hogan. Ayon sa Florida Police, rumisponde sila sa bahay ng dating wrestler matapos makatanggap ng tawag na na-cardiac arrest siya.
Sa ospital na siya idiniklarang pumanaw. Noong 80s, naging tanyag si Hogan at naging world champion. Nakiramay ang fans at ilang kaibigan sa kanyang pagkamatay, kabilang si US President Donald Trump na kanyang sinuportahan sa nagdaang presidential elections. Ito ang GMA Regional TV News. Nawala ng tirahan ang ilang residente sa Iloilo at Antique dahil sa masamang panahon. Cecil, anong nangyari? Rafi, sinira ng malalakas na alon na dulot ng masamang panahon ang kanilang mga bahay. Aabot sa 300 pamilya sa isang coastal area sa Arevalo District, Iloilo City ang naapektuhan. Gawa sa kahoy ang ilan sa mga bahay. Kanya-kanyang salba ng mga gamit ang mga residente. Kasama rin sa mga tinangay ng tubig ang ilang basura. Sa Hamtik Antique, 10 bahay naman ang nasira. Dinayo rin ng malalakas na alon ang mga naturang bahay sa Barangay Malandog. Sa evacuation center muna nanunuluyan ang mga apektadong pamilya. Patay ang isang batang lalaki matapos magkasunog sa Talitay, Maguindanao del Norte. Ayon sa investigasyon, natrap ang 8 taong gulang na bata sa loob ng nasusunog nilang bahay sa Barangay Poblasyon. Sabi ng nanay ng bata, naiwan niya ang nooy natutulog na anak dahil lumabas agad siya ng magkasunog. Naapula ang apoy matapos ang halos 1 oras. Sa tala ng mga otoridad, 5 pamilya ang apektado ng sunog. Nasa mahigit 700,000 piso naman ang tinatayang halaga ng pinsala. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Update tayo sa lagay ng panahon matapos 2 beses na maglandfall ang bagyong Emong. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Dr. John Manalo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po at salamat po, Sir Rafi. Humihina na po yung bagyong Emong matapos 2 beses na maglandfall. Ibig sabihin ba nito ay nabawasan na rin yung peligrong dala nito? Yes po, Sir Rafi. No? At kung pagbabasihan natin yung ating nakataas na tropical cyclone wind signal from 4 kahapon, ngayon ang pinakamataas na lang natin na nakataas ay signal number 2 at nakafocus lang yan doon sa northwestern part ng Luzon. Hanggang kailan po ito makakaapekto sa bansa? Sa mga susunod na oras ay sa kasalukuyan po kasi itong galaw nitong si Bagyong Emong ay medyo may kabilisan, 40 kilometers per hour. At pag nagtuloy-tuloy po yan ay baka bukas na, base sa ating forecast track, no, bukas ng umaga ay nasa boundary na ito ng Philippine Area of Responsibility at mas hihina pa ito. From tropical storm, magiging tropical depression ito. At bukas ng tanghali, kung di talaga magbabago itong bilis niya at yung track niya na tatahakin, ay magiging low pressure area na ito. Paglabas niya ng PAR bukas. Dito po sa Metro Manila, ano po yung dahilan ng pabugso-bugso pa rin mga pag-ulan? Southwest monsoon po, no, or habagat, yung main na nagko-contribute kaya tayo nagkakaranas ng mga pag-ulan. At actually, ngayon ay nakataas pa rin tayo sa yellow rainfall warning dito sa Metro Manila. Kapag nakalabas na po yung Bagyong Emong, magpapatuloy pa ba yung pagpapaulan ng hanging habagat? Yes po, magtutuloy-tuloy pa rin po yung mga pag-ulan natin. Mababawasan lang po in terms of intensity or sa dami ng pag-ulan, pero nandun pa rin po yung mga panakanakang pag-ulan natin. Opo, 1 linggo nang suspendido yung klase. Ano ang tsansa na gaganda na yung panahon ngayong weekend at sa mga susunod pong linggo? Ngayong weekend po ay magiging maulap pa rin yung ating kalangitan. Nandun pa rin yung mga pag-ulan. At next week, ay bahagyang mas mababawasan pero magiging maulap pa rin po dahil sa hanging habagat. May dala po kasi ng moisture ito kaya patuloy pa rin tayo makakaranas ng mga pag-ulan. Pero by Thursday, nakikita natin, no, sa ating mga weather models na nababawasan na yung mga intensity ng mga pag-ulan na ito. May mga nakikita pa po kayong ibang weather disturbance na nasa labas ng ating PAR na pwede maka-apekto po sa atin? Yes po, no, meron tayong nakikita sa labas ng Philippine Area of Responsibility pero yung track niya ay pa-northward at hindi natin nakikita na papasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Okay, maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Dr. John Manalo. Kaunti na lang, babagsak na sa ilog ang bahagi ng tindahan na yan sa Lubao, Pampanga. Sa mga kuha ng aking drone, kitang nilalamon ng rumaragas ang tubig sa dam ang bahagi ng dike kasunod ng mga pag-ulan. Nagpalagay naman ng sandbags ang local officials pero inaanod lang din. Lumikas na ang ilang nakatira malapit sa dike. Kung tuluyan daw itong bibigay, mahigit 30,000 pamilya ang posibleng maperwisyo ng pagbaha. Inatasan na ang DPWH na para gumawa ng paraan para hindi tuluyang gumuho ang dike.
Inaasahan pang lalaki ang pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa patuloy na masamang panahon. Sa pamilihan, nagmahal na ang presyo ng ilang gulay at isda. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Ibigay mo yung mga sako, dali. Doon mo na agad, abang. Sa gitna ng malakas na ulan, nagkumahog na isalba ng mga magsasaka ang mga binahang tanim ng palay sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro. Bigla talaga yung lakas ng ulan, grabe. Ganyan din ang sitwasyon sa bayan ng Santa Cruz dahil sa magkakasunod na sama ng panahon. Umabot na sa 323 million pesos ang pinsala sa agrikultura ayon sa Department of Agriculture. Palay ang karamihan sa mahigit 10,000 metric tons ng produksyon na nasira na posible pang madagdagan. Ang pinakamalaking danyos ay sa Mimaropa at 121 million. Susunod po ang Western Visayas at 70 million. At pangatlo po ay dito sa Central Mindanao. At ang pinakamalaki po in terms of probinsya ay dito po sa Occidental Mindoro. More than 1.2 billion yung naka-standby natin na pondo para dito sa mga ongoing ngayon natin na calamities. Ramdam na ang epekto sa mga pamilihan. Sa Balintawak Market, kung hindi nagmahal, kakaunti ang supply ng gulay. Nung hindi pa po dumarating yung bagyo natin, mas mura po. Kaysa sa ngayon po, doble po kasi yung presyo. Sitaw, lalo na sitaw. Ayan, kukunti, mga maitim pa. Wala na ano ng ulan. Yung mga okra, dati 30 lang, ngayon 80, 90, 100. Dito sa Marikina Public Market, tumaas na ang presyo ng ilang isda. Bukod dyan, may mga isdang walang dumating na supply tulad ng lapu-lapu at alumahan. Walang gaanong bumiyahe doon sa walang pumalaot ba? Dahil sa malakas yung alon. Sa bigas, sa gulay, marami tayong supply. Kung merong man mga pagtaas, hindi yan dapat aabot ng hanggang 10%. Tiniyak naman ng National Food Authority na sapat ang supply ng bigas. Utos din ng Pangulo na mas paigtingin pa ang price monitoring upang maiwasan ang pag-abuso sa presyo, lalo na sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Bernadette Reyes, nababalita para sa GMA Integrated News. Update tayo sa kabi-kabilang rescue operation sa gitna ng matinding pagbaha sa Occidental Mindoro. Kausapin natin si Occidental Mindoro Governor Eduardo Gadiano. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Rafi, at magandang umaga. Opo. At sa lahat ng iyong tagapakinig. Gaano po katindi yung epekto ng masamang panahon sa inyong probinsya? Ay kung tindi pag-uusapan, matindi at baha. Malaki yung tubig at baha yung mga barangay at maraming rescue operation sa ginawa. Inasahan niyo po ba yung ganitong kataas na baha? Nung nagmi-meeting kami, then pinag-aaralan yung buwababang tubig, ay yung pang 5 araw, dapat ibababa ng 1 buwan, ibinaba ng 5 araw, kaya talaga inaasahan na talaga malaki yung tubig. May naitalan po bang casualty o nawawala sa mga sandaling ito? Kahagabi, meron na rescue kaming 2 mangingisda, alas 2 ng madaling araw. At safety naman, sa ngayon wala pa kaming reported na casualty sa nangyari. Kahit buwis buhay, tinawid ang kabaong na yan sa spillway na inaagusan ng tubig mula sa ilog papunta sa sementeryo sa Laurel, Batangas. Nakasunod sa kanila ang mga kaanak ng nasawi at iba pang nakikiramay. Ito na raw kasi ang pinakamalapit na daanan para makarating sa sementeryo para sa itinakdang libing. Ang mga taga-Coast Guard nagbantay na sa spillway dahil delikado ang tumawid doon. Nakamonitor na rin sa lugar ang pulis at mga taga-BFP. Paalala po, nakataas ngayon ng yellow heavy rainfall warning dito sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, apektado rin ng Bataan, Rizal, Zambales, Batangas, Cavite, Bulacan at Pampanga. Posible ang pagbaha sa mga nasabing lugar dahil sa ulang dala ng habagat. Tatagal po ang babala hanggang alas 2 mamayang hapon. Dahil sa halos walang patid na pag-ulan, gumuho ang bahagi ng isang kalsada sa Calaca, Batangas. Kunin natin ang latest dyan sa ulat on the spot ni June Veneracion. June? Rafi, nandito kami ngayon sa bumigay na bahagi nitong Jokno Highway dito sa Calaca City, Batangas. Nitong Miyerkules ay napuntahan pa namin ito, Rafi, at nakadaan pa ang aming sasakyan. Pero ngayon,
ay motorsiklo at mga tao na lang ang pwedeng dumaan dahil sa panganib na dala ng gumuhong slope protection na resulta ng sunod-sunod na pag-ulan. Malaking hirap ang dulot ito sa mga residente at kanilang kabuhayan. Kung dati kolong-kolong o yung tricycle na merong sidecar ang kanilang gamit sa pagdadala ng kanilang mga kalakal, ngayon ay kailangan nila itong pasanin ng mano-mano para makatawid sa magkabilang panig ng kalsada. Hindi basta-basta ang kanilang karga. May nakita kaming buhat-buhat ang sako ng nyog na may bigat na abot hanggang 70 kilos. Yung iba naman ay kinatay na baboy na 50 kilos ang bigat. Ang hirap sa katawan ay kailangan nilang tiisin para meron silang kita at makain. Pero sana naman daw ay bigyang pansin ng gobyerno at ayusin ang kanilang problema para hindi naman araw-araw na ganitong hirap ang kanilang pinagdadaanan. Balik sa Rafi. June, base doon sa inyong video, parang slab na lang ng semento yung dinaraanan ng mga tao. Hindi ba delikado yan at hindi ba tuluyang gumuho yung bahagi nga ng kalsada? Mukhang okay pa naman itong isang lane, Rafi, pero may mga nagko-control naman sa magkabilang panig nitong gumuhong bahagi ng highway at talagang pinagbabawalan yung mga sasakyan, mga kotse. Pinapayagan lang ay mga motorsiklo. Pero ewan natin, Rafi, gigilid lang ako para makita nyo yung live video nitong ilalim nitong highway na aking sinasabi. Kita nyo naman yung guho, nung nandito kami nung Miyerkules, may lupa pa yan, Rafi, pero ngayon nauka na talaga dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Ewan natin, siguro kailangan na magkaroon ng assessment ulit dito ang DPWH kung papayagan pa bang makalusot o madaanan nito kahit yung mga tricycle at tao. Pero we can only imagine kung ano yung perwisyo na maaring idulot ito, lalo na kung sakaling umabot nga sa punto na pati yung mga tao at motorsiklo ay hindi na rin padaanin dito. Napakalayo kasi ng kanilang iikutan na, Rafi, para makapunta lang doon sa kabilang bahagi ng kalsada. Rafi. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan, June Veneracion. Namahagi ng relief packs ang Office of the Vice President sa mga nasalanta ng masamang panahon, tulad na lang sa Quezon City kung saan mahigit 500 pamilya na nananatili sa 3 evacuation centers ang nabigyan. Namigay rin sila ng mga food packs sa Maynila. Ayon sa Disaster Operations Center ng OVP, nasa 6,000 relief boxes na ang napamahagi nila ngayong linggo sa National Capital Region, Northern Luzon at Western Visayas. Nakikipagtulungan din daw sila sa mga Local Disaster Risk Reduction and Management Office para maibigay agad ang mga relief pack. Tuloy ang paghahanda ng Grupong Bayan para sa kanilang kilos protesta kasabay ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Ipinasilip nila ang mga gagamiting tarpaulin pati ang effigy ni na Pangulong Marcos at US President Donald Trump. Inaasahang susunugin nila ang mga yan sa Lunes bilang panawagan kontra korupsyon, kahirapan, dinastiya at kawalan ng pananagutan sa gobyerno. Inaasang magkakaroon din ng kilos protesta sa Davao City sa Lunes. Sa ulat ng Super Radio Davao, pinaghahandaan na raw yan ng mga pulis doon. Nagpaalala sila na bawal ang pagsusunog ng effigy sa lungsod. Kakapusan ng pagkain ang problema ng ilang evacuee na bumalik sa kanilang bahay sa San Mateo at Rodriguez sa Rizal. Natagpuan na rin ang bangkay ng isang lalaking inanod ng creek nitong Lunes. Balitang hatid ni Maki Pulido. Sa ilog ng San Mateo na na-recover ng San Mateo MDRRMO, ang labi ng 67-year-old na lalaking tinangay ng malakas na agos ng tubig sa Rodriguez, Rizal. Sakay ng motorsiklo ang biktima noong Lunes, July 21, nang tangayin ng tubig habang tumatawid sa isang creek sa Barangay Puray sa Rodriguez. Sa paghupa ng baha, umuwi na ang marami sa mga apektadong residente sa San Mateo. Pero hindi pa natatapos ang paghihirap ng marami dahil masama pa rin ang panahon, wala pa rin kinikita ang pamilya ni Delia mula sa pagtitinda ng isda. Wala na. 5 piso na lang natitira. Kaya sa iniisip ko, sabi ko, Diyos, saan naman tayo kukuha ng panggastos natin bukas. Nangihingi na lang ako para meron kami pangkain.
Lalong hindi alam ni Delia kung saan kukuha ng pampaayos ng bahay dahil lalong rumupok ang mga kahoy na nababad sa tubig. Kinakabahan pa rin ako. Lalo na sa gabi, hindi ko makatulog. Kasi sabi ko, umuulan na naman. Sabi ko, baka bumaha na naman. Sa barangay San Jose sa Rodriguez, putik at mga basang gamit ang inabutan ng pamilya ni Rosemary pag-uwi mula evacuation center. Isang supot ng noodles at isang maliit na delata na lamang ang natitira mula sa natanggap nilang relief pack. Pinagtitiisan nila ang hilaw na saging, malamnan lang ang tiyan nilang mag-asawa at maliliit na anak at apo. Wala na po kaming kakainin po. Iniisip po namin paano kami kakain po. Gutom din po yung mga bata. Noong Lunes ng gabi, kwento ng mga residente, mabilis tumaas ang tubig sa kanilang barangay. Sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan, nawasak ang bahaging ito na riprap ng pinapagawang flood control project ng DPWH. Kagagawa lang po nan talaga. Kaya nagkampante po kami. Sabi nga namin, ano ba nangyari dyan sa bakit nga ganyan ang ginawa nila? Tinipid ba? Halos wala pa pong isang taon. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Dito sa Cebu, arestado sa bypass operation ang isang lalaki sa Barangay Labugon sa Mandaue. Nakuha sa kanya ang 850 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 5.7 million pesos. Ayon sa pulisya, dati nang nahuli sa kaparehong krimen ang sospek pero pinalaya dahil minor de edad pa. Ngayong 19 anyos na ang lalaki, sasampahan na siya ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala siyang pahayag. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Nananatili pa rin sa kustodiya ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpirma yan ni ICC spokesman Dr. Fadi El Abdallah sa gitna ng mga agam-agam na nakalabas na umano sa kulungan ng ICC si Duterte. Nakakulong doon ang dating Pangulo para harapin ang kanyang kasong crimes against humanity kaugnay sa mga pagpatay sa drug war noong siya ay presidente ng Pilipinas at alkalde ng Davao City. Nitong Miyerkules, inilabas ng ICC ang dokumentong pagpayag sa hiling ng kampo ni Duterte na ipagpaliban muna ang pagdidesisyon kaugnay sa interim release ng dating Pangulo. Hindi pa raw kasi hawak ng depensa ang lahat ng kailangang impormasyon bilang suporta rito. Ayon sa ICC Pre-Trial Chamber 1, magdidesisyon sila kapag kumilos na ang depensa o kung kailan nila nakikitang nararapat. Matapos 2 beses na maglandfall, unti-unti nang humihina ang bagyong Emong. Isa na itong severe tropical storm. Base po sa 11 a.m. bulletin ng Pag-asa, nakataas ang tropical cyclone wind signal number 3 sa northeastern portion ng Ilocos Norte, northern portion ng Apayao at northwestern portion ng mainland Cagayan. Signal number 2 naman sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, rest of Apayao, northern portion ng Abra, buong Batanes at northern at western portion ng mainland Cagayan. Isinailalim sa wind signal number 1 ang nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, northern portion ng La Union, natitirang bahagi ng Abra, northern portion ng Benguet, buong Kalinga, Mountain Province, Ifugao, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan at northern portion ng Isabela. Namataan po ang bagyong Emong sa bandang Kalanasan, Apayao. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 95 kilometers per hour. Mamayang hapon o gabi, posibleng makarating ang bagyo sa Batanes at Babuyan Islands area. Umaga bukas, inasahang lalabas na ng PAR ang bagyong Emong. Mga kapuso, ongoing po ang pamimigay ng relief goods ng GMA Kapuso Foundation sa 3 evacuation center sa North at East Fairview, Quezon City para sa 1,500 pamilya. Mamamahagi rin ng Kapuso Foundation ng tulong mamayang hapon sa Dinalupihan at Hermosa, Bataan. Sa ngayon, 39,260 individuals na ang natulungan ng isinasagawang Operation Bayanihan. Sa mga nais pong magbigay ng tulong, maaaring magdeposito sa bank accounts ng GMA Kapuso Foundation. Pwede rin magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin pong online via GCash, sa Shopee at sa Lazada. Maging sa Globe Rewards at sa Metrobank Credit Card.
Lubog pa rin sa baha ang ilang bahagi ng Malabon kasunod ng pagkasira ng floodgate. Ang mainit na balita hatid ni Maki Pulido. Nandito tayo ngayon sa F. Sevilla Boulevard sa Malabon City. Kung makikita nyo, talagang lubog na ito sa baha. Ang pinakamalalim ay nasa may bewang na yung lalim ng tubig baha. Ang pagkakapaliwanag ng Malabon City RRMO, lumalala yung pagbaha nila dito dahil hanggang sa ngayon ay sira pa rin ang navigational gate. So, isa ito sa mga major route o major na kalsada dito sa Malabon City dahil isa ito sa mga kalsada na ginagamit para makarating sa Malabon City Hall, sa kanilang palengke at sa ospital ng Malabon. Kung tawagin nga raw ng mga taga rito, ang lugar na ito ay bayan. So ang pagkakapaliwanag ng Malabon City RRMO sa ngayon ay nasa mahigit 2,000 pamilya ang apektado ng pagbaha at kasalukuyang nasa mga evacuation center. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang Balitang Hali, bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.